Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po tayo sa lahat para tumagpuli sa ating Diyos na buhay. Sige ako, minsan nga po isang malakas at palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Simulang magbubuli sa Kanya,
amin na po tayo ng lahat para magpalihin ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa lahat ng sandali, ako'y iniwan. Sa taas ng
Hallelujah. Pagdating sa pagkakataon ito, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Salamat, Panginoon. Wala kaming bukang bibig, kundi magpasalamat sa iyo araw-araw, oras-oras, Panginoon. Yes, God. Kami po yung iyong sinasabi, Panginoon, sa araw na ito. Puso ko'y iyong sinasama. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ko'y ay iyong magalaman. Minsan pa puso ko, puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat ko'y o Yahweh ay tiyak mo ang nagalaman.
Magbago sa amin, Panginoon, ang kaisipan. Hindi namin ito kakayanin, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po ang mataas, napapulit pa sa salamat, tanging pagsamba. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Sabay-sabay nating basahin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Filipos, Kabanata 3, mga talata 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang nagpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Purihin ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Panginoon. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Arm about my heart, the truth that sets me free. According to your word, of Lord, be unto me. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Na-bless mo ba ang lahat? Amen. Ako din po na-bless. Ngayong umaga po, meron po tayong bisita na mula po sa San Rafael, Bulacan. Sino mo nakakilala kay Pastor Jimmy Fernandez? Sino? Amen. Ngayon naman po, kung tayo po ay pinupuntahan po ng kabyang-kabyak na si Pastor Jimmy, ngayon naman po nandito po ang kanyang kabyak na si Pastora Connie Fernandez na mula po sa San Rafael, Bulacan. Sige pa, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastora Connie. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Ako po ay hindi naman bisita. Baka bisita po ako. Dahil ako po ay dati na tayo magkakasama. Bagamat hindi po ganun kadalas na ako po ay napupunta sa lugar na ito. Pero alam ko naman na linggo-linggo ay nakikita ko po yung gawain ko dito po sa lugar po ng Douglas. So, isang magandang umaga po sa bawat isa. At isang muli, bagong taon na tayo po ay nagkasama-sama at alam ko po na ito po yung pangalawang linggo ng taong 2026. Kaya po nakakatuwa po sapagkat alam natin na ang plano ng ating Panginoon ay mananatili sa kanyang mga anak. Ang nais lamang po ng ating Diyos ay huwag tayong bibitaw, huwag tayong bibitiw sa Kanya at higit sa lahat, magpatuloy lamang po tayo doon sa takbuhin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya lahat naman po tayo, kung babalikan po natin yung nakaraang taon ng 2025, sabi nga po natin, kapag ito i-evaluate po natin, siguro maraming magsasabi sa atin na mga maraming pangit na nangyari. Siguro marami sa atin na nagkasakit, marami sa atin na pamilya natin ay na-ospital. Siguro marami sa atin talagang yung panahon ng nakaraang taon sa atin ay medyo bumagsak yung ating kabuhayan, nagkaroon ng problema sa pamilya, meron sa ating mga namatayan. Siguro ang bawat isa sa atin, saan lang tayong lugar pumunta o sa bawat simbahan, eh ganun po yung mga makikita po natin na sitwasyon na nangyayari po. Pero isang bagay lamang po ang pwede natin panghawakan sa mga pangit na sitwasyon ng ating buhay, anuman itong ating napagdaanan o naranasan, tandaan natin na nanatili ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po ngayong umagang ito, ang ating pong tatalakayin ay isa po sa mga isinulat ni Apostol Pablo
sa banal na kasulatan, isa po sa mga libro na kanya pong isinulat. At ito po ay makikita natin sa binasa po kanina sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3. Ang ating pong tatalakayin ay magpatuloy tayo kasama ang Diyos. Napakaganda po na sa buhay natin, ano man yung ating mga pinagdaanan, ano man yung mga pangit na sitwasyon, ano man yung mga problema na hinaharap natin, gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki, ang sabi po natin, magpatuloy lang tayo sapagkat habang tayo nagpapatuloy sa Panginoon, kasama natin ang Diyos. At naniniwala tayo na ang Diyos kailanman hindi tayo iniiwan. Maaaring sabihin natin, tayo ang umiiwan, pero ang Diyos kailanman hindi niya tayo iiwanan. Kaya po, ang sabi po ng aklat ng Pilipos sa ating pong binasa, bilang panimula po, ang buhay Kristiyano ay hindi sapat ang maganda simula. Ang mahalaga ay ang matibay na pagkatapos. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi naman natin sinasabi na ang buhay Kristiyano ay gusto lang natin ay puro maganda ang simula. Pero ang pinakamaganda po doon, ang pinakamahalaga sa lahat, pangit man o maganda ang simula ng taon natin, ang pinakamahalaga sa lahat, yung matibay at matatag, yung pagtatapos natin sa taon. Ibig sabihin, lahat ng nilakbay po natin at pinagdaanan natin yung nakaraang 2025, maganda man ito o pangit, pero ang pinakamahalaga sa dulo nito ay walang iba kundi kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po dito, marami ang nadidiskaril dahil sa bigay na nakaraan, mga pagkakamali, kabiguan, o kahit mga tagumpay na pinangahawakan pa rin. Sa Pilipos 3:13-14, ay pinakita ni Apostol Pablo ang isang malinaw na prinsipyo na matagumpay na pamumuhay Kristiyano. Ano ba yung matagumpay na pamumuhay Kristiyano? Kalimutan ang nasa likuran at magsikap patungo sa layunin ng Diyos. Bagaman si Pablo ay isang dakilang apostol na maraming nagawa para sa Ebanghelyo, hindi niya itinuring ang sarili na nakarating na siya. Ang sabi po dito sa ating pag-aaralan, sa halip inilarawan niya ang buhay Kristiyano bilang isang mananakbo. Alam niyo po ba yung mga mananakbo? Yung mga ngayon, bihira na lang tayo, nakikita natin mga nagja-jogging. Yung mananakbo po ay yung mga tumatakbo na may mga na kung saan may mga kung gaano yung layo na tatakbuhin nila. Di ba kapag ang isang mananakbo, ang sabi mo dito, ay kapag sila'y tumatakbo, ang tinitingnan lang nila ay walang iba kundi yung finish line. Wala namang tumatakbo sa atin na habang tumatakbo kay gumagano, na nakatingin ka sa kaliwa, at wala naman din tumatakbo sa atin na nakatingin ka sa kanan. At napakahirap mong tumakbo na tumatakbo ka ay nakatingin ka dun sa likuran. Palagay nyo, kung ang isang tao ay tumatakbo ng nakaharap sa kanan at nakaharap sa kaliwa at minsan ay siya nasa likod, palagay nyo ba? Ano ang mangyayari sa taong tumatakbo na yun? Wala. Baka mamaya sa pagtakbo niya, maaari siya ay madapa. Sa pagtakbo niya, maaari siya matalisod. Maaari sa pagtakbo niya ay may matapakan siya na hindi na makakasugat. Ibig sabihin, inalintulad ni Apostol Pablo sa isang takbuhan. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay isang mananakbo o isang Kristiyano, dapat may direksyon. Pangalawa, may disiplina at may malinaw na gantimpala. Bakit yung mga mananakbo? Ano ba tinitingnan nila? Yung sila ay makarating sa finish line, at alam nila na kapag sila nakarating sa finish line, merong gantimpala. Tayo, kumukumpara natin bilang mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, hindi na mahalaga kung ano ba na nangyayari sa ating kapaligiran, kung ano ba yung sitwasyon ng ating buhay. At tinitingnan natin, tayong lahat ay makarating dun sa finish line
buhay. Sapagkat yung finish line na nais ng Diyos sa atin ay yung lahat tayo ay makasama niya doon sa kanyang kaharian. Di po ba? Yun po yung pinakamasarap. At ang sabi po dito, ang bawat talatang ito ay paanyaya sa bawat mananampalataya na magpatuloy, magpursige, at ituro ang tama kay Kristo anuman ang pinagdaanan sa nakaraan. Di po ba napakaganda? Magpatuloy tayo, kaya nga ito po yung tinabi ko po ito nung unang linggo po ng taon at pinagpasimula po ng taong 2026. Ito yung hamon ko sa bawat isa na mga mananampalataya ng ating Panginoon doon po sa amin po, doon po sa lugar po ng Kapihan, na magpatuloy lang tayo. Kasi po sa church po namin, marami po kayong pinagdadaanan. Sabi nga po, may mga pamilya po doon, kung isa po ay talagang naoperahan po siya sa likod, sa edad na 14, 15, batang-bata po, estudyante, ay nagkaroon na po siya ng bukol doon po sa likod ng kanyang bato. Naapektuhan po yung kanyang spinal at hindi po niya naigalaw yung kanyang mga kamay at paa. So marami po. At ngayon po, kachat-chat lang po ngayong umaga, isa pong kapatiran po namin dinala sa lung center dahil sabi nga po may bukol din po sila, may bukol sa baga. At ngayon po umaga na ito, nakanarisip ko po na naka-ICU na po siya. Pero yung lahat po ng mga bagay na yon, yung mga nagdadaan po sa mga pagsubok na gano'n, yung po kanilang pamilya ay dumadalo sa church, umaattend. At sila po ay talagang makikita mo na nagpupursige na sila po ay maglingkod sa Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, bagamat nagdadaan yung kanilang pamilya sa iba't ibang klase ng pagsubok, pero isang bagay lamang po ang nakita ko na hindi sila sumuko na magpatuloy pa rin ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po isang hamon sa bawat isa po sa atin. Ano po ang sinasabi dito na sinabi ni Apostol Pablo, magpatuloy tayo kasama ang Diyos? Kasi masarap po yung naglalakbay ka, nagpapatuloy ka, nabubuhay ka sa daigdig na ito, nakakasama mo ang ating Panginoon. Yun na po ang pinakamasarap na mangyayari sa buhay po natin. Kahit na nga po, ano po yung nararanasan natin, siguro, dumating man sa point ng ating buhay, na tayo may makaranas ng kaligayahan, kasiyahan, pagpalain man tayo ng Panginoon, pero iba pa rin yung nadarama ng bawat isa sa atin, na yung ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ang Diyos na ating tinatawagan at sinasamba ay nananatili sa atin na hindi tayo iniiwan. Kaya nga po ang sabi po dito sa unang punto po natin, magpatuloy tayong kasama ang Diyos. Una, paglingon sa nakaraan ng may pasasalamat. Ito po bang taong 2026? Siguro pagpasok ng taon, napakadami natin mga panalangin sa Diyos. Panginoon, nawa itong 2026, napakarami po natin gusto mangyari sa buhay po natin. Napakarami po natin gusto na mangyari sa pamilya natin. Marami po tayong gusto na mangyari sa inyong mga anak. Di po ba? Marami tayong mga pinapangarap na marating itong taong 2026. Pero ang tanong po, yung po bang 2025, nilingon ba natin upang pasalamatan natin yung nakaraang 2025 na sa buhay natin, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo sa nakaraang 2025, bagamat marami ng pangit ang nangyari, pero pinapasalamatan pa rin kita, o Panginoon. Ganun po ba tayo? O marami nagsabi sa atin, paano ako makapagpapasalamat sa Diyos nung nakaraang taon? Napakadami kong pinagdaan ng iba't ibang klase ng pagsubok. Tandaan po natin, anuman ang nangyari sa nakaraan sa buhay natin, ang sabi po dito, lumingon ka, lilingunin mo para pasalamatan pa rin ang ating Panginoon. Di ba maliwanag po sa sinabi niya sa aklat ng Roma 8:28, ano po ang sabi doon? Pamilya na pamilya po sa atin doon. Di ba ang pinaka sinasabi doon, pangit man o maganda, ang nangyayari
bawat isa po sa atin. Magpapasalamat lang po ba tayo kapag may maganda lang nangyayari sa buhay natin? Magpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon kapag may dumating na pagpapala o blessing sa buhay natin? Kasi po sa buhay po ng mga Kristiyano, anumang sitwasyon ang ating pinagdadaanan, anuman yung mga blessing na binibigay niya sa araw-araw sa bawat isa sa atin, dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya. Kaya yung taong 2025, marami mang pangit kaysa sa maganda. Pero ang pinakamaganda pa rin natin iisipin, limunin natin ito ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi. Alam mo po yung sinabi ng aklat ng Panaghoy. Di po ba? Kapag binasa natin ito sa 3:22 hanggang 23, ang sabi po doon, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. Ito po ay isang talata na mababasa natin na bagaman hindi maganda ang nangyari po sa sitwasyon ng bansang Israel noong panahon na ito ng aklat ng Panaghoy. Pero ipinapakita pa rin dito sa mga anak niya na kahit anong sitwasyon ang pinagdaanan ninyo, ang sabi mo dito, tandaan po natin ang pag-ibig ni Yahweh. Ito po ay laging sariwa. Katapatan ng Diyos ay mananatili sa kanyang mga anak. Ang katapatan ng Diyos ang nagdala sa atin hanggang sa taong ito. Bakit tayo nakapagpapatuloy? Bakit tayo narito pa hanggang ngayon? Kasi dinadala tayo ng Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang kahabagan. At ang sabi po dito, hindi man naging madali ang nakaraang taon, nariyan ang Diyos sa bawat sandali. Di ba lagi natin naawit? Sa bawat sandali, lagi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi pa po dito, maging ang mga kabiguan, tandaan po natin to, maging ang mga kabiguan ay ginamit ng Diyos upang tayo lumago. Naniniwala po ba tayo na yung mga dumadating sa atin ay iba't ibang pagsubok, ano-ano mang kabigatian, ano-ano mang mga problema na ating dinanas, alam niyo po, ginagamit ng Diyos yan upang tayo mas lalo pang lumago sa ating buhay pananampalataya. Ano po ba ang nakapagpapalago sa buhay po natin? Tama po, ang number 1 po, tayo nagbabasa ng Bible. Tayo pinagpe-pray. Tayo nagdi-devotion, nag-quiet time. Yan po ang pinakamahalaga na kung saan ay nagpapalago at nagpapatatag sa ating buhay Kristiyano. Pero ang hindi natin nakikita, na yung palang mga dinadanas natin mga kabiguan, mga kasawian, at mga problema sa buhay, yan pala ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay lalong lumago pa sa ating Panginoon. Di po ba? Parang mga, nakikita niyo po ba yung mga halaman? Kasi po dito, sanay na sanay po tayo sa pag-halaman. Di po ba ang halaman, pag nakita niyo na hindi lumalaki, di ba kinakat nila yan eh? Di ba? Makikita mo, may mga puno talaga, halaman na kailangan tapyasin mo para mamunga. Tinatapyas siya para gumanda pa. Alam niyo, ang buhay Kristiyano, parang halaman po yan. May mga pagtapyas, may mga inaalis sa atin, pero ang hindi natin alam, iyan ang maghahatid sa atin para mas lalo tayong lumago, gumanda, at magbunga sa ating buhay pananampalataya. Kaya ito po yung isang bagay na ginagamit ng Diyos. Alalahanin ang kabutihan ng Diyos, hindi lamang ang mga sugat na nakaraan. Ano po ang sabi mo dito? Alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Kasi sa atin, ano ang inaalala natin? Ano binubulay-bulay natin? Yung mga nangyari sa nakaraan. Binubulay mo, nung nakaraang taon, nawalan ng trabaho, yung mister ko. Nung nakaraang taon, sabay-sabay na nagkasakit ang mga anak ko. Di ba yun ang binubulay-bulay natin?
Minsan ang binubulay-bulay natin ay walang iba kundi yung mga kabiguan. Yun ang inaalala mo, napakasakit na nangyari sa akin noong nakaraang taon. Pero ang hindi natin alam, huwag lang natin alalahanin yung mga kabiguan sa buhay natin. Alalahanin din naman natin yung ginawang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nabibilang natin, ganito po tayo, ang binibilang natin yung mga kabiguan na nangyari sa buhay natin. Pero kailanman, hindi natin nabilang yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, ano po ang pangalawa? Yung una na sinasabi po ni Apostol Pablo, dito po sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, yung paglingon sa nakaraan ng may pasasalamat. Ano po yung pangalawa? Pagbitaw sa nakaraan. Parang napakahirap po, no? Pagbitaw sa nakaraan. Ano po ba yung sinasabi ni Pablo sa mga talata na ito? Ang sabi po niya, pinili ni Pablo na kalimutan ang nasa likuran at magpatuloy. Paano si Apostol Pablo ay nakarating doon sa ministry? Paano si Apostol Pablo ay nagtagumpay sa kanyang buhay, pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon? Ang ginawa po ni Pablo ay walang iba, kundi kinalimutan na niya yung nakaraan. At siya po ay nagpatuloy. Hindi yung binalikan mo yung nakaraan, tapos gusto mo kalimutan yung nakaraan, ang nangyari sa atin, huminto na tayo. Hindi po ganun. Dapat, kagaya ni Apostol Pablo, pinili ni Pablo na kalimutan ang nakaraan kasi napakadami pong nakaraan sa buhay ni Pablo na mga pagturusa, paghihirap. Pag binasa po natin ang buhay ni Apostol Pablo, napakadami po niyang pinagdaanan. Pero, makita natin sa kanyang buhay na nagpatuloy siya doon sa hangganan na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Ang nakaraan, ang sabi po dito, ang nakaraan ay aral, hindi kulungan. Marami po ba sa atin? Hindi po ba mga napagdaanan natin pagsubok? Ito ba ay nakapagdulot sa atin na isang magandang aral? O lesson na dapat sa bawat kabiguan, sa bawat problema na ating pinagdadaanan, dapat meron tayong lesson na nakukuha po. Di po ba? May nakukuha tayo. At ang sabi po dito, huwag natin itong gawin na para bang isang kulungan. Kaya marami po sa atin, tingnan nyo, kapag tayo nagkakaproblema, dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay, ano ginagawa natin? Ano yung nagiging tugon natin? Wala, iniisip natin. Nakatali na tayo doon sa problema na yun. Ano mo na lang, nagkukulong ka na sa kwarto, nagkukulong ka na sa bahay natin. Naranasan niyo po ba yun? Parang ayaw mo na lumabas, ayaw mo na makasalamuha, ayaw mo na makipagkwentuhan, ayaw mo na makipag-usap kahit sa pamilya mo. Di po ba? Kapag punong-puno ka na ng mga problema at pagsubok, ang ginagawa natin sa mga pagsubok, dapat huwag natin gawing kulungan. Hayaan natin na ito maging aral sa bawat isa sa atin. At tatanungin natin, Lord, bakit dumating sa akin to? Ano ba ang itinuturo mo sa akin? Dapat ganun po. May magandang mangyayari sa ating mga buhay. Tapos ang sabi po dito, ang sama ng loob, pagsisisi at pagmamataas ay humahad lang sa ating paglago. Naranasan niyo na po ba ito? Yung kapag meron kang kabigatan, meron kang dalalang bigat sa puso po natin. Tapos parang iniisip mo, sayang. Tapos nagsisisi tayo. Wala naman talaga nagsisi sa una, no? Ang pagsisisi lagi nasa huli. Ibig sabihin, at ang pinakamaganda po dito, dumadating sa point natin yung salitang pagmamataas na siyang humahad lang sa ating paglago. Yun yung mga daan para tayo hindi lumago. Hayaan lang siya. Ibig sabihin,
natin siya. Huwag natin itanim sa ating mga puso, huwag natin pagsisihan, o huwag dumating sa point ng ating buhay na nagmamataas na tayo at ayaw na natin lumapit at magpakumbaba sa ating Diyos. Yan po yung mga humahadlang sa atin upang tayo po ay hindi lumago. Ano po ang sabi dito? Bitawan ang kahapon upang iyakapin ang plano ng Diyos ngayon. Alam niyo po ba na marami pa sa atin hanggang ngayon, na marami tayong mga hawak-hawak. Ano ba yung mga hawak-hawak natin na ayaw natin bitawan? Kasi kaya hindi natin mayakap ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin maibigay yung the best sa ating Panginoon. Kasi nga meron pa tayong hawak-hawak sa ating mga kamay. Ang nais ng Diyos, ang sabi po dito, bitawan natin. Di ba mahirap yung may hawak-hawak? Katulad ko, may hawak-hawak ako. May mic ako sa kaliwa, may payong ako dito sa kanan. Palagay nyo, kapag ba meron ibibigay ang Diyos sa akin, paano ko pa yung mahahawakan? Di ba may ibibigay ang Diyos na magandang plano sa buhay ko? Di ba may iyaakot ng Diyos ngayon sa buhay ko? Paano ko siya makukuha? Kung may hawak ako dito sa kaliwa, may hawak ako dito sa kanan. Ang gusto ng Diyos, bitawan mo. Bitawan mo din, Mike. Para na sa ganon, yung magandang plano ng Diyos, maaabot natin, mahahawakan natin. Kaso, hindi natin nakuha yung plano ng Diyos kasi nga po, may hawak-hawak pa tayo na minamahal natin, inaalagaan natin, na nagiging hadlang para hindi tayo lumago. Ang nais ng Diyos, bitawan natin lahat yan upang sa ganon, makuha natin kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa buhay ko natin. Nakuha niyo po ba? Kaya po ito po yung sinasabi po na pagbitaw sa nakaraan. Bitawan na natin yung nakaraan sa buhay natin. Kasi hanggat hindi natin binibitawan ito, hindi natin makukuha yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi mo mahawakan, anak, eto yung plano ko sa iyo, may hawak ka. Paano makukuha yun kung may hawak ka? Ang gusto ng Diyos, iwanan mo lahat yan. Hayaan mo ang kunin mo ay yung magandang plano ng Diyos, lalo na po sa taong 2026. Amen? Kaya po ito po yung sabi po dito. Pangatlo, pagtanggap sa bagong ginagawa ng Diyos. Yung pagtanggap. Ang ibig sabihin po dito, merong ginagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya lamang po, ayaw natin tanggapin. Kasi nga po, ang gusto ng Diyos, kapag tayo lumapit sa Kanya, at merong bagong ipagagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin, tanggapin natin. Kaso marami sa atin, tatanggapin niya, pero pag talikod naman natin, bibitawan din naman natin. Hayaan natin na yung ibinigay ng Diyos, tanggapin natin, alagaan natin, mahalin natin, hayaan natin na ito ang magsilbing lakas po natin, patnubay natin, lalo na po sa taong 2026 na ating pong tatahakin. Ano po ang sabi po dito? Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Magsimula po ulit tayo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos laging may second chance po yan. May pangalawang pagkakataon, hindi siya kagaya ng tao. Pag ang tao tinanong mo, at lalo na kung 3 beses o 4 na beses ka nang nagkakamali sa Kanya, nagkukulang. Sasabihin sa iyo ng tao na yun, ay wala na, hindi ka na makakabalik, wala ka ng pag-asa. Pero sa Diyos, tatanggapin kang muli, may bagong simula. Ang Diyos laging may bagong simula. Hindi nagtatapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi niya sasabihin, ay ayoko na sa iyo. Kaya sister, huwag na. Huwag ka na magsimula. Ayoko na. Di ba? Hindi magsasalita ang Diyos no? Hindi na kita tatanggapin. Hindi ganun ang Diyos. Basta tayo lumapit sa Kanya, laging may bagong simula ang Diyos sa bawat sa atin. Tandaan natin, hindi tinitignan ng Diyos yung nakaraan sa buhay natin. Ang tinitignan ng Diyos kung sino ka ngayon at tayo ba ay nagpapasimula ng bagong lakbayin. Lalo na po ang bawat isa po sa atin sa harapan ng ating Panginoon. Laging may bagong simula. Hindi nagtatapos ang Diyos. Hindi
bawat isa po sa atin. Ang Diyos laging nakaabang, laging naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Katulad ng isang, basa po natin yun, prodigal son. Kahit ano pa ang nagawa ng kanyang anak, naghihintay pa rin ang Diyos na bumalik ang kanyang anak. Kasi anak pa rin siya. At higit sa lahat, tayo po ay minahal ng ating Panginoon. At hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang may bagong gawain ang Diyos sa bawat bagong panahon. Gumagawa ang Diyos ng daan kahit sa gitna ng disyerto ng ating buhay. Alam niyo po, yun yung pinakamaganda. Gumagawa ang Diyos ng daan kahit nasa gitna ng disyerto ang ating mga buhay. Alam niyo po ba yung disyerto? Yung buhay natin, para doon tayo nasa disyerto, yung bang lahat na lang ng hirap pinagdadaanan natin? Di ba ganun din nasa disyerto, mainit, walang pagkain, wala kang makukuha ng tubig, di mo alam kung saan ka tutungo kasi disyerto eh. Napakahirap maglakbay doon. Ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay katulad na isang disyerto. Pero tandaan po natin, kahit dumaan man tayo sa disyerto na yan, gumagawa pa rin ng daan ang ating Panginoon. Naalala niyo si Moses, nung kasama niya ang mga Israel na naglalakbay sa disyerto? Disyerto po yun. Pero anong ginawa ng Diyos? Nung magutom ang mga Israelita, ano ang ginawa ng Diyos? Nagpababa siya ng mana mula sa langit. Kasi wala, magugutom. Maglalakbay, walang pagkukunan ng pagkain. Wala naman silang mga baon ng time na yun. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Gumawa ng pamamaraan ang Diyos at mula sa langit, nagpabagsak siya ng mana at pugo. Eh, ang mga anak ng Diyos na sila naglalakbay, nauhaw. Saan sila kukuha ng tubig? May nawasa ba doon? May poso po ba doon sa disyerto? Ano ang ginawa po mula doon sa isang bato? Dinampas ni Moses. Ano lumabas doon sa bato? Tubig. Alam niyo ang Diyos, kahit tayo nasa gitna ng disyerto ng ating mga buhay, gumagawa pa rin ang Diyos para pagpalain niya ang kanyang mga anak. Napakaganda po. Imagine mo, naglalakad ka sa disyerto, sa gitna ng napakainit. Pero anong ginawa ng Diyos? Gumawa ng isang payong na ulam, para lang ang kanyang mga anak ay hindi mainitan. Dahil pa ang mga anak niya, wala namang kuryente ng panahon na yun, walang ilaw. Pero ang Diyos gumawa ng apoy, ng ilaw para sila ay makalakan. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa buhay po natin, ganun po ang Diyos. Anumang disyerto ang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan, tandaan po natin, gumagawa pa rin ang Diyos ng daan upang ang kanyang mga anak matupunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya po, ano po ang sabi dito? Asahan ang bago, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pananampalataya. Ano po ang sabi dito? Yung bang umasa tayo ng bago. Hindi tayo umaasa na, naku, suswerte na ako may 2026. Tatama ako sa loto. Tatama ako sa wedding. Di ba? Yung mga swerte-swerte. Naku, tsak sa taong ito, suswerte na ako. Wala namang swerte. Di mo ba? Bakit ginagamit natin yung salitang swerte? Wala namang puno. Tayo mga anak ng Diyos ay mapapalad. Di po ba yung mga sabi? Mapalad tayo. Kasi yung swerte, dadating sa buhay ng tao yan, panandalian lang yan. Pero kapag ang blessing, at tayo nasa Panginoon, kapag nagpala ang Diyos, hindi nauubos yan. Di po ba? Lahat ng swerte, madaling maubos yan. Pero kapag galing sa Panginoon, kahit maliit lang yan, lumalago, dumadami yan, at yumayabong sa ating mga buhay. Mula sa maliit, pasasaganahin tayo ng ating Panginoon.
Yun po yung sinasabi po dito. At panghuli, pang-apat, pagtatalaga ng bagong taon sa Panginoon. Ito pong pumasok na taong 2026. Ano po ba yung naging panalangin natin? Itinalaga ba natin sa Panginoon? Panginoon, itong bagong taon na ito, 2026, nawa Panginoon, samahan mo kami. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Ganyan po ba yung ating panalangin? O puro ang panalangin natin? Panginoon, itong 2026, payamanin mo na ako. Makabili na kami ng bayan lupa. Makabili na kami ng sasakyan. Wala naman po masama doon. Baka masyado tayo napopokus sa ganun ng prayer natin sa Panginoon. Ang panalangin natin, alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Ang nais ng Diyos, italaga mo sa Panginoon. At kapag itinalaga mo sa Panginoon yung mga bagay na nais ng Diyos sa buhay mo, susunod yung mga pagpapala na yun. Susunod yung hinihingi mo na bayad lupa, hinihingi mo na sasakyan, hinihingi mo na payamanin ka, isusunod ng Diyos yan. Kung makikita ng Diyos na tayo tapat sa Kanya. At itinatalaga natin, hindi lamang itong taong 2026 ang itinalaga natin sa Diyos, kundi itinalaga din natin sa Diyos yung ating buhay. Iyan ang unang-unang na dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos na una natin italaga yung ating buhay sa harapan ng Diyos, saka natin italaga yung taong 2026 na tayo samahan at gabayan ng ating Panginoon. Yun po ang pinakamaganda. Kaya nga po sabi dito, kapag nagbasa po tayo ng mga nasalita ng Diyos, binanggit niya sa kawikaan, sa stress, ang plano ay nagiging matatag kapag inyaalay mo yan sa Diyos. Marami tayong mga plano. Ano po ba yung mga plano natin? May plano tayo sa pamilya natin, may plano tayo sa iyong mga anak, may plano ka sa iyong asawa, yung mga estudyante, maraming mga plano yan. Kapag nagtapos ako ng pag-aaral, napakadaming mga plano. Pero yung bang plano na yan, kung gusto mo, na yan ay magkaroon ng matuparan at maging matatag, ang sabi po dito, inyalay natin lahat sa Diyos yan. Yun po ang pinaka-the-best. Ang bagong taon ay dapat simulan sa panalangin at pagsunod. Nakuha niyo po ba yun? Ang bagong taon dapat simulan sa panalangin at pagsunod. Bakit? Bakit itong dalawa na ito ang binanggit? Yung panalangin at pagsunod, madaling sambitin, mahirap iyakban. Ay, panalangin ang pinakaayaw nga natin, yan pinatatamaran. Ang pinakamatindi, yung pagsunod, napakahirap sumunod. Di po ba? Ang gusto natin, tayo sumusunod. Ikaw ang sinusunod. Hindi tayo ang sumusunod. Pero ang Diyos, ang sabi dito, ano ang kailangan natin? Ang bagong taon, simulan mo sa panalangin at pagsunod. Pag ito ang ginawa natin, ano kaya ang mangyayari sa buhay natin? Ang Diyos ang gumagabay sa taong nagtitiwala sa Kanya. Ngayon pong taong ito, 2026, iyalay sa Diyos. Ano ang unang iaalay natin sa Diyos? Ang iyong pamilya. Pangalawa, trabaho. Mukhang puro pabor sa atin. Pamilya, trabaho. Ito kaya, pangatlo, ministeryo. Sa kanila na lang yan. Basta ako, pamilya, trabaho, pangarap. Hindi natin sinasama ang ministeryo. Hindi natin sinasama ang simbahan. Di ba? Kapag tayo ay nagtatalaga at nag-aalay sa Panginoon, lahat inaalay natin sa Diyos. Pero yung ministeryo, hindi natin inaalay sa Panginoon. Ayaw natin yun. Ang gusto lang natin, yung pamilya ko ay guminhawa, yung pangarap ng pamilya ko magkaroon ng katuparan, magkaroon kami ng trabaho. Yan ang gusto natin mga inaalay sa Panginoon. At inaalay na ba natin sa Panginoon yung ating mga ministeryo? Yung mga buhay paglilingkod natin sa Panginoon. Yan ba ang inuuna natin? Alam niyo, kapag ito ang inuuna natin sa ating mga buhay at ito ang inalay natin sa Kanya, itong taong 2026, makikita natin kung paano ang Diyos ay sasama sa bawat isa po sa atin. Amen? Bilang panghuli po at pagtatapos, ang bagong taon
ay hindi lamang pagbabago ng petsa, kundi pagbabago ng pananampalataya, pananaw at paninindigan. Magpatuloy tayo, hindi mag-isa, kundi kasama ang Diyos na nauuna sa atin. Tandaan po natin, huwag natin isipin na tayo nag-iisa. Huwag na natin isipin na para bang ang pakiramdam natin ay wala na tayong kakampi. Pakiwari natin para bang wala na tayong kasama. Di ba nararamdaman niyo po ba yun? Kahit tayo marami nakapaligid sa atin, kahit sabihin natin malaking pamilya natin, pero minsan dumadating sa point na ating buhay para bang pakiramdam natin, nag-iisa na lang tayo. Para hindi tayo sinusuportahan, para tayo hindi man lang pinapansin, hindi man lang tayo inaalalayan. Di ba yun ang pakiramdam natin? Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi tayo kailanman nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos nauna pa nga sa atin. Di po ba? Mainam po ang Diyos ang nauna kaysa tayo ang nauna. Nakita niyo po yung mga naglalakad. Pag ikaw ang nauna, sinusundan ka. Di po ba? Kung saan pupunta yung nauna, sumusunod ka lang. Pero tingnan mo yung nauna, pag ininaligaw yung sinusundan mo, ligaw ka na rin. Eh tayo, pag tayo ang nauna sa Diyos, at ang pinasunod natin ang Diyos, wala. Maliligaw tayo. Subukan mo ang Diyos ang mauna sa buhay natin. Sigurado, ang patutunguhan natin ay walang iba, kundi katagumpayan, kundi pagpapala na nagmumula sa ating Diyos. Sigurado magkakaroon ng tamang direksyon ang ating mga buhay at mararanasan natin yung tunay na kapayapaan, kagalakan sa ating mga buhay. Kaya mga magulang, mga kapatid, sa umaga po ito, alam ko lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaanan. Wala naman siguro mga Kristiyano, kahit na mga unbeliever, mga Kristiyano na, mga lingkod na ng Diyos, mga pastor, sabihin na natin matataas ang kanilang mga posisyon. Lahat na yan ay dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Pero ang pinakamaganda po sa mga pagsubok na yan, tingnan po natin na yan ay may magandang ituturo o lesson sa bawat sa atin. Huwag natin tingnan na iyan ang makapagpapahinto ng paglilingkod sa atin. Hayaan natin yung mga pagsubok na yan ang maging daan upang tayo ay magpatuloy sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa ating aawitin, maraming mga hadlang sa aking pagsunod. At kadalasan, napapagod na tayo. Pero sabi po dito, hindi tayo papitigil. Patuloy pa rin tayo maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang tanging layunin po natin, ang Diyos ang malugod sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ang tinitingnan po natin, ang pinakamagandang gantimpala na makakamtan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Tayo nag-aasam tayo ng lahat ng yaman sa mundong ito. Pero minsan, hindi natin inasam na si Jesus ang tunay na yaman ng bawat isa po sa atin. Kapag si Jesus na ang tunay na yaman ng bawat isa sa atin, wala na tayong hahanapin pa. Kumpleto na ang buhay natin. Maligaya tayo, masarap na tayo, bagamat sa literal na pananaw, wala man tayong material na bagay. Pag si Jesus ay nasa puso natin, parang nasa atin na ang lahat ng kasaganaan sa daigdig na ito. Hindi po ba? Kaya sa umagang ito, bagamat pangalawang linggo na ng taong 2026, hindi pa huli ang lahat. Italaga na po natin ang ating buhay. Magpatuloy po tayo sa Kanya. Ano man ang ating pagdaraanan, huwag natin tingnan niya. Lahat tayo daraan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Pero tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo kailanman iiwanan. Hindi sumasama ang Diyos kapag tayo nananaganan. Mas hindi tayo sinasamahan ng Diyos kapag tayo dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok ng ating mga buhay. Amen? Sama-sama po tayo ng po sa oras na ito. Hayaan natin na namnamin po natin ang mga bahagi na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ba yung naging kahadlang natin noong nakaraang taon kung bakit po tayo makapagsimula ngayong taon ito? Ano ba yung mga humahadlang sa buhay po natin upang tayo magkaroon ng kalungkutan sa ating mga puso? Sa umaga po ito, ialin na po namin sa Panginoon ang ating buhay. Bitawan na po namin na nakaraan
may aral at may naituro sa bawat isa po sa atin upang tayo ay mas lalo pang magpatuloy at lumago sa ating buhay Kristiyano. Mga kapatid, naghihintay ang ating Panginoon. Nais niya na ang bawat isa sa atin muli tayo bumalik sa Kanya. Kung tayo man nakaraang taon ay hindi natin naibigay the best na paglilingkod sa ating Panginoon, hayaan natin na sa taong ito, huwag natin sayangin yung mga oras, buwan na ilalagi pa natin sa daigdig na ito. Kung tayo man po'y may lakas, ibigay na po natin yung huling lakas po natin sa Panginoon. Hayaan natin na sa araw na ito, magsimula tayo kung paano sinabi ni Apostol Pablo, magpatuloy tayo kasama natin ang Diyos. Sapagkat sasamahan tayo ng ating Panginoon. Sasamahan din niya yung ating mga pamilya. Sasamahan niya yung ating mga trabaho, yung ating mga pangarap, at higit sa lahat yung ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa ating sa lugar na ito ng Duplas. Mga magulang, mga kapatid, napakasarap na tayo isama-samang naglilingkod sa Diyos. Nagpapatuloy sa hangganan na kahit tayo dumadaan sa disyerto, subalit nakikita naman natin na tayo sinasamahan ng ating Panginoon. Kaya naman po sa umagang ito, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hindi man natin siya napasalamatan. Hindi man natin siya napasalamatan noong nakaraang taon. At pumasok ang bagong taon na hindi na matawi sa ating mga labi ang pasasalamat. Maaari po ba sa umagang ito, magpasalamat tayo? Ano man yung mga bagay na nais mong pagpasalamat sa Panginoon, pasalamatan natin ang Diyos. Hayaan natin na bitawan natin ang mga bagay na umahadlang sa ating mga buhay. At sa umagang ito, salitain natin ang lahat ng pasasalamat natin sa ating Diyos. O salamat po, Panginoon. Hindi mo kami iniwanan ng nakaraang taon. Kaya naman po, O Diyos, sa taong ito, patuloy mo kaming sasamahan. Panginoon, kung paano kami sinamahan mo ng nakaraang taon na puno ng kasiyahan, kaluguran. Kaya ano po, O Diyos, sa taong ito, mas higit ka pa namin bigyan ng kaluguran sa aming mga buhay. O salamat po ng marami, Panginoon. At hayaan po, Panginoon, na sa awitin na ito, ang tingnan lang po namin ay walang iba, kung yung gantimpala na naghihintay sa bawat isa po sa amin. Minsan pa, sama-sama po natin ideklara sa ating Panginoon na hindi magiging hadlang sa ating pagsunod ang mga problema na ating pong nararanasan. Minsan pa, awitin po natin ang awit na ito. O, salamat po, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kami binibitawan. Bagamat kami bumibitiw sa iyo, pero kahit kailan hindi mo kami binibitawan. O, salamat sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Siya ka po, Panginoon. Hindi mapipigil, patuloy
sa pusaan. Nawa, Panginoon, huwag po namin makita yung mga kabiguan. Huwag po namin tingnan yung mga nakaraan sa aming mga buhay. Huwag po namin tingnan yung mga problema na pinagdadaanan po namin. Ang tingnan po namin, O Diyos, ay walang iba kundi yung gantimpala. At ang gantimpala na yan, Panginoon, ay walang iba kundi Ikaw. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin, at dalahin ko po, O Diyos, sa bawat anak mo na narito. Ano man ang kanilang kahilingan, ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang nararamdaman, kung sila man po may mga kalungkutan, kabiguan, may mga kasawian na nangyari sa kanilang mga buhay, kung meron na sila mga sakit karamdaman na pinagdadaanan, Ama, dalahin ko po, O Diyos, ang lahat na ito ay patuloy mong ibabalik, pasisiglahin, pagagalingin, pagpapalain, ipagkakaloob mo ano man ang kahilingan ng kanilang mga puso. Kaya naman po itinideklara na po namin sa umagang ito ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Katagumpayan, Panginoon, sa relasyon sa pamilya, katagumpayan, Panginoon, sa trabaho, katagumpayan, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa iyo, katagumpayan sa bawat pangarap na iyong mga anak. O, salamat po, O Diyos. Salamat po na marami. At nawa, Panginoon, tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga alay. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming mga panalangin. Ito po ang aming samotili sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen, Amen. Malakas na palakpak. Amen, Amen, Amen. Hallelujah. God bless you po sa ating lahat. Patuloy tayong magpalain ng ating Panginoon. Tayo po ay dumako sa gawain ng pagbibigay. Tayo po ay makibasa sa Lucas 6 verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra kung makapang binigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa mga taong tapat na nagbigay ng may bukas at masayang puso. Patuloy mo po silang pagpalain upang lalo po silang maging instrumento ng iyong biyaya sa kapwa. Nilalapit din po namin, Panginoon, sa iyo ang mga nawalan at wala pang hanap buhay, Panginoon. Naway gabayan mo sila at pagkalawang oportunidad at makapaghanap buhay ng marami. Para naman po sa mga hindi pa po nagbabahagi, buksan mo po ang kanilang puso at bigyan sila ng sapat na biyaya upang matutong magbigay. Ito po kami sa panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hi, Heaven!
Ay, bago po tayo dumako sa ating pambukas sa panalangin, meron lamang po tayong 6 na announcement. Una na po dyan ay nagpapatuloy pa rin po ang gawain ng ating Panginoon para po sa gawain ng prayer meeting tuwing araw po ng Huwebes. Ito po ay ginaganap